Okay, pag-usapan natin ang isang konsepto na parang alam na nating lahat, pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mas malalim pa palang kahulugan ito? Tara, samahan niyo akong himayin ang iba't ibang mukha ng salitang gitna gamit ang isang napaka-interesanting kwento. Para makapagsimula tayo, may tanong muna ako sa'yo. Sa tingin mo, sa puntong ito ng buhay mo, nasa simula ka ba? O baka naman nasa dulo ka na? Oh, baka naman, katulad ng marami sa atin, pakiramdam mo nasa gitna ka lang ng lahat ng bagay? Well, dito na mismo papasok ang buong usapan natin ngayon. Sa script na pagbabasihan natin, may isang karakter na literal, as in, literal na na-stuck sa pagitan ng dalawang bagay. So, ang bida natin, pangalanan nating S. Isipin mo to, nakatayo siya sa isang hallway na parang walang katapusan. Sa isang dulo, purong liwanag. Sa kabila, purong dilim. At siya, noon lang, sakto sa gitna, perfect balance, at yung pinaka-basic na idea natin ng gitna, di ba? Isang linya lang na naghihiwalay sa dalawang bagay. Pero teka, hindi dyan nagtatapos yung kwento. Biglang magbabago ang lahat. Mula sa isang simpleng linya, bigla tayong mapupunta sa isang kwarto kung saan may isang bagong simbolo na babago sa buong pag-intindi natin. May maririnig na isang misteryosong boses, si Sa, at isa lang ang sinasabi niya, 5. Ano naman kayang koneksyon ng numerong yan? Dito sa tinatawag na pendulum room, ang numerong 5 pala, yan ang sentro ng lahat. Hindi na siya linya, kundi isang punto. Kumbaga, ito ang gravitational center, yung pinaka-focal point ng lahat. At para mas malinam, sinabi mismo ng boses na si Sa. Ang panlima ang sentro, ang 5 ang gitna. Okay, so yung konsepto natin ng gitna nag-evolve na. Mula sa isang border, naging isang numero, isang sentro. Ngayon, dito na magsisimula yung talagang mind-blowing part ng script. Mayroon kasing nakatagong kahulugan sa mismong salita na ginagamit nila. Ang salitang sredina, yan ang salitang Serbian para sa gitna. Pero pansinin mo, sa loob ng salita may pangalang nakatago. Dina. Si Dina ay isang mystical na karakter na siyang magpapaliwanag ng lahat. At dito na lumabas yung pasabog niya. Sabi niya, ang gitna ay nasa dinamika. Grabe ang galing ng wordplay, no? Biglang nagbago lahat. Ibig sabihin ng pagiging nasa gitna, hindi pala yan pagiging stuck sa isang lugar. May paggalaw pala, may pagkilos. So yun yung pinaka-point dito. Ang sinasabi ng script, ang tunay na esensya ng pagiging nasa gitna ay hindi yung pagiging static o hindi gumagalaw. Sa halip, ito ay isang bagay na puno ng dinamika o dynamics. Ang gitna ay buhay. At hindi pa tapos, may isa pang layer. Mula sa pagiging isang space o lugar, ang kahulugan ng gitna ay magiging isang sandali, isang tiyak na punto sa oras. Sa isang eksena, may orasan, at yung pendulo nito hindi nakaturo sa alas 12 na siyang dulo, nakatulo ito sa alas 11. Malapit na sa katapusan pero hindi pa doon, nasa gitna ng paghihintay. At ito na yung isa pang linyang talagang babago sa pananaw mo, galing kay Dina. Ang gitna ay isang sandali, hindi isang lugar. Gets mo? Hindi ito yung pwesto mo, kundi yung timing, yung estado kung saan malapit ka nang magbago. So para i-summarize, di ba? Ang common na tingin natin sa gitna, yan yung fixed point, isang harang, isang destinasyon. Pero ayon sa script na to, ang gitna pala ay isang dynamic na sandali. Ito yung balanse ng magkabilang panig. At higit sa lahat, ito ay isang state of transition. Ang lina ang pagkakaiba, di ba? At sa dulo, ngayong naintindihan na ng bida natin ang lahat ng ito, dito na natin makikita kung ano ba talaga ang silbi ng pagiging nasa gitna. Yung hallway na dati parang kulungan niya, biglang naging isang malinaw na landas. At sa dulo ng landas na yon, pagsikat ng araw. Hindi na siya nakakulong. Actually, naglalakbay na siya. At ito na yung pinakahuling aral mula kay Dina. Ang gitna ay isang daanan. Wow! Hindi pala yan lugar para manatili. Isa pala itong portal, isang gateway na kailangan mo lang tawirin. Kaya heto ang iiwan kong tanong sa'yo. Kung ang gitna ay hindi pala dulo, kundi isang daanan, saan ka papunta?